Ngayon ay bakasyon na nila Hachiman pero habang naglalaro siya ay patuloy siyang kinokontak ni Hirosuka Sensei. Pero dahil tinatamad si Hachiman, hindi niya sinasagot si Sensei. Nag-iisip na din siya ng mga palusot. Wala ng battery o kaya walang signal. Kwento ni Hachiman nung middle school niya na tinext niya ang maraming babae at madalas ito ang mga natatanggap niya. Nakakalungkot naman yung buhay ni Hachiman. Dumaan din naman tayo dyan. Kapag ayaw kakausap ng babae ay yan ang palusot nila. Ang masakit pa nito ay may mga mensahe din siyang natanggap na hindi nakarating ang text niya. Ibig sabihin nito ay peke yung binigay na contact ng babae kay Hachiman. Biglang nagring ang phone ni Hachiman at patuloy siyang kinokontak ni Sensei. Grabe si Sensei, parang stalker lang. Kaya pinatay na lang ni Hachiman yung phone niya. Habang naglalaro siya ay kinulit naman siya ngayon ni Komachi. Inaya ni Komachi si Hachiman na samahan siya sa Chiba. Pero dahil malakas si Komachi kay Hachiman, pumayag siya at balak niyang bilhan si Komachi kung ano man ang gusto niya bilang reward sa pag-aaral niya ng mabuti. Naghanda na sila at nandito na sila sa harap ng istasyon ng tren. Pero nandun din si Sensei. Nagulat si Hachiman at nakita siya ni Sensei. Dumating din si Yukino at Yui. Dito napagtanto ni Hachiman na ginamit ni Sensei ang kapatid niya para mapalabas siya. Grabe si Sensei. Pero nawala yung inis niya nang nakita niya si Seika. Dito'y dumiretso na sila pero naloko uli si Hachiman. Sa Chiba mura pala sila pupunta at mas malayo ito. Pagdating nila ay may isa pang sasakyan na dumating. Ito ang grupo ni Hayato. Sabi ni Sensei na nandito sila para mag-community service. Tutulong sila sa summer camp ng mga bata. Kaya makikita ngayon si Hayato na nagsasalita sa harapan ng mga bata para magpakilala sa kanila. Habang nangyayari ito ay natanong ni Yukino kay Sensei kung bakit nandito ang grupo nila. Nagpaskil kasi si Sensei ng poster na makakatulong sa record at grades nila kapag nag-volunteer sila kaya nandito sila ngayon. Gusto din kasi ni Sensei na makasama nila Hachiman ang ibang grupo. Ayaw ni Hachiman makipagkaibigan sa kanila pero sinabi ni Sensei na hindi naman nila kailangang maging magkaibigan. Kailangan lang nilang matutong pakisamahan ang ibang grupo. May punto si Sensei sa ginagawa nila kasi ganun talaga sa tunay na buhay. Kahit introvert ka pa, wala kang choice. Kailangan matuto kang makisama kung gusto mong mabuhay sa tunay na mundo. Marami kang makikilala na hindi mo makakasundo pero kailangan matuto kang mapakisamahan sila, lalong-lalo na sa trabaho. Sinabihan sila ni Sensei na bantayan ang mga bata. Simula na ng summer camp ng mga bata at naglilibot sila. Pero napansin ni Yukino na may problema yung mga batang babae kaya linapitan agad sila ni Hayato. Sabi ni Hayato na isa lang itong rat snake. Ang isang rat snake ay hindi nakakalason at dagalang ang hilig nitong kinakain kaya wala silang dapat ipag-alala. Pero mapapansin na may isang babaeng nakahiwalay at nakita agad ito ni Hachiman. Ginamit niyang halimbawa ang anime na JoJo's Bizarre Adventures kung saan ang stand user, madali nilang napapansin ang kapwa stand user. Ganon din ang mga loner o mapag-isa. Madali nilang napapansin ang kapwa loner nila. Habang naglalakad ang mga bata ay pinagtitripan nila yung nakahiwalay na babae. Inalam ni Hayato ang pangalan niya at sinabi niyang Surumi-Rumi ang pangalan niya. Sinama ni Hayato si Rumi pero parehong sinabi ni Yukino at Hachiman na hindi epektibo ito. Tulad ng sinabi nila Hachiman ay hindi pa din pinansin ng grupo si Rumi. Inutusan ni Sensei ang mga lalaking ihanda ang apoy sa pagluluto at ang mga babae naman ang kukuha ng mga sangkap para sa curry. Nagkukwentuhan sila Yui at Yukino tungkol sa iba't ibang paraan ng pagluto ng curry ng mga magulang nila. Sumang-ayon si Hachiman na iba-iba nga talaga ang luto ng mga nanay nila. Sumali si Tobei at sinabi niya na iba din sa nanay niya dahil linalagyan ng nanay niya ng fish cake yung curry nila. Nagulat si Hachiman na bigla siyang kinausap ni Tobei kasi hindi naman sila close, pinag-uusapan nila Yui yung dahon na laurier. Kaso ang narinig ni Hachiman ay lowlier kaya na-imagine niya na may lowly sa curry. Pero linino ni Yukino na ang laurier ay bay leaf. Sa Tagalog ito'y laurel. Habang linuluto ang curry ay sinabihan sila ni Sensei na kausapin ng mga bata. Makikita sila ngayon na nakikihalubilo sa mga bata. Pero nag-iisa uli si Rumi kaya kinausap uli siya ni Hayato pero hindi sang-ayon si Hachiman at Yukino sa ginagawa ni Hayato. Lalo siyang bina-backstab ng mga babae at napansin nito ni Rumi kaya nung kinakausap siya ni Hayato ay pinili na lang niyang lumayo. Tumambay siya malapit kila Hachiman at kinausap sila. Tinanong ni Rumi kung anong pangalan nila Hachiman pero tinuruan siya ni Yukino na bago niya tanungin ang ibang tao kung anong pangalan nila ay dapat siyang maunang magpakilala. Sinabi niya na Surumi-Rumi ang pangalan niya. Nagpakilala si Yukino pero sinabi niya na ang pangalan ni Hachiman ay Hachiman Hikigay. Pinagtripan ni Yukino ang pangalan ni Hachiman at nagtaka si Hachiman kung paano niya nalaman ang tawag sa kanya nung grade 4 siya. Nagpakilala din si Yui kay Rumi.
Sinabi ni Rumi na naiiba sila Hachiman doon sa mga kasama niyang mga bata. Napansin niya na kapareho niya sila Yukino at Hachiman at mas gusto niya maging mapag-isa na lang. Kaso sabi ni Yui na sayang yung mga memorya kung hindi siya makikisama sa mga kapwa niyang bata. Naglabas ng sama ng loob si Rumi at sinabi niyang ayaw niya sa mga kasama niyang bata. Umaasa siyang sana magkaroon siya ng kaibigan kapag tumuntong siya ng middle school dahil panibagong simula ito para sa kanya. Kaso sinabi ni Yukino na makakasama pa din niya yung mga babaeng nanti-trip sa kanya sa middle school kaya ganun pa din ang mangyayari. Nainis si Rumi dahil wala siyang magawa. Nagkwento siya na gawain ng 4 na babae yung ginagawa nila ngayon sa kanya. Ginagawa din nila ito sa ibang kaklase nila pero madalas natatapos din agad at kakausapin na uli nila. Pero iba na ngayon. May isang magpapasimuno at guilty din siya dahil nagawa din niya ito sa ibang kaklase niya. Ngayon nangyayari na ito sa kanya at sobrang naiinis siya. Natatakot siyang isipin na mangyayari din ito pag nasa middle school na siya. Pagkatapos ng aktibidad nila ay pinag-uusapan nila ngayon si Rumi. Gusto ni Hayato na tulungan si Rumi pero sinabihan siya ni Yukino na hindi niya magagawa. Parang yung nangyari noon. Mukhang magkakilala na noon pa itong si Yukino at Hayato. Balak sana ni Yukino na tulungan lang si Rumi pag humingi siya ng tulong pero sinabi ni Yui na hindi talaga siya hihingi ng tulong. Palagay niya ay ito'y dahil nagigilty din si Rumi dahil nagawa niya ito sa iba at iniisip niya na hindi patas kung hihingi siya ng tulong. Yung iba nung napagtripan ng mga babae ay hindi humingi ng tulong. Sumali si Abina sa usapan kaso napunta na naman sa mga pantasya niyang boys love o lalaki sa lalaki kaya pinaalis muna siya ni Hayato sa tulong ni Yumiko. Gusto ni Hayato na magkasundo silang lahat pero kinontra siya ni Yukino at sinabing imposible yon. Dahil dito ay nainis na si Yumiko. Naipikon na si Yumiko kasi kontra ng kontra si Yukino. Ayaw niya kay Yukino at pinakikisamahan lang siya pero sa tingin niya ay sumosobra na si Yukino. Pareho kasing dominante ang personalidad nilang dalawa kaya magkakabanggaan talaga sila. Nagsalita si Komachi at sinabi niya na malakas din kasi ang personalidad ni Rumi kaya nahihirapan siyang makibagay sa iba. Sumang-ayon si Yumiko at sinabi niya na katulad niya yung isa dyan na mababa ang tingin sa mga tao sa paligid niya kaya wala siyang kaibigan. Sumagot agad si Yukino at sinabi niya na hindi mababa ang tingin niya kay Yumiko. Sadyang alam lang ni Yumiko na mas mataas si Yukino sa kanya kaya nai-insecure siya. Nagkakainitan na sila kaya pinatigil na lang ni Hayato si Yumiko at umalis siyang galit na galit. Nung gabing iyon ay hindi makatulog si Hachiman dahil kay Saika kaya lumabas muna siya. Paglabas niya ay nakita niya si Yukino at humuhuni siya ng Twinkle Twinkle Little Star. Sinubukang umalis ni Hachiman kaso nadinig siya ni Yukino. Tinanong na lang ni Hachiman kung bakit nasa labas din si Yukino tulad niya. Kwento ni Yukino na patuloy silang nag-away ni Yumiko sa loob ng tinutuluyan nila. 30 minutes silang nagsasagutan at hindi niya akalaing iiyak si Yumiko. Medyo nakukonsensya siya. Sunod na pinag-usapan nila ay si Rumi. Gusto niyang tulungan si Rumi dahil tingin niya ay naranasan din ito dati ni Yui at nakukonsensya pa din si Hayato sa nangyari dati. Pareho kasi ng pinasukang elementarya sila Yukino at Hayato. Magkakilala din ang mga magulang nila dahil abogado ng pamilya ni Yukino ang tatay ni Hayato. Nasabi ni Hachiman na mukhang mahirap yung lagay ni Yukino dahil kailangang makitungo siya sa iba't ibang tao dahil sa kilala ang pamilya nila. Sabi ni Yukino na ang ate niya ang gumagawa ng lahat ng may kinalaman sa reputasyon ng pamilya nila at siya'y pamalit lang. Mararamdaman dito na may mabigat din na kinakaharap na problema si Yukino sa pamilya niya. Pagkatapos nito ay bumalik na si Yukino para matulog. Habang nakatingin sa langit ay makikita din si Rumi ay nasa labas at nagmumuni-muni. Sunod na araw ay ginigising ni Saika si Hachiman. Habang naghahanda siya ay kinuha ni Saika ang number niya dahil gusto niyang magtennis sila kapag hindi abala si Hachiman. Sobrang saya niya dahil magagamit na niya yung phone niya na pan-text. Hindi na pang-alarm lang. Nag-text si Saika sa kanya at hindi na nakayanin ni Hachiman ito sa sobrang saya. Habang nag-uumagahan sila ay ibinahagi ni Sensei na magkakaroon ng bonfire sa gabi at magkakaroon din ng test of courage bago mag-bonfire. Hindi nagustuhan ni Hachiman yung bonfire dahil may masama siyang memorya dito. Yung partner niyang babae ay ayaw makipaghawakan ng kamay sa kanya dahil nandidiri sa kanya. Lahat ng babae ay yun ang sinasabi palagi sa kanya kaya sumayaw na lang sila ng hiwalay habang magkahawak ng kamay yung iba. Pinaghanda na ni Sensei sila para sa gaganaping bonfire. Kaya inihanda na nila yung mga kahoy na gagamitin para sa bonfire. Si Hachiman ang nagpatong-patong ng mga kahoy at sinabi niya na parang naglalaro siya ng Jenga. Narinig siya nila Hayato at di nila akalain na pwede palang laruin ng mag-isa ang Jenga. Nagulat si Hachiman at di niya akalain na pang maramihang tao pala ang Jenga. Ngayon ay tapos na si Hachiman. Naglakad-lakad siya at dito'y nakarating siya sa isang ilog. Pero nagtaka siya dahil nandito sila Yui at si Komachi at naglalaro sa ilog. Tinanong ni Komachi kung bagay kay Yui yung suot niya. Sabi ni Hachiman
Hachiman na bagay. Tapos sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi mapigilan ni Hachiman ang mga mata niya na mapatingin, may kakaibang puwersa na humahatak sa mga mata niya kaya binyanlawan niya ang mga mata niya sa ilog. Dumating si Yukino at napatingin si Hachiman. Dito'y nag-enjoy muna sila kasama sila Sensei habang si Hachiman ay nasa gilid lang. Tinabihan siya ni Rumi at tinanong kung bakit di siya sumali sa kanila. Ito'y dahil hindi niya nadala yung trunks niya, tugon ni Hachiman. Si Rumi naman ay mag-isa dahil pagdating niya sa tinutuluyan niya ay walang mga tao. Linapitan siya ni Yui at inayang sumama sa kanila pero tumanggi si Rumi. Tinanong niya si Hachiman kung may mga kaibigan pa siya nung elementarya siya. Sabi ni Hachiman na wala, pati si Yukino wala din. Sinabi ni Yui na kakaiba kasi si Yukino at Hachiman kaya naiiba ang pinagdaanan nila nung bata sila. Si Yui kasi ay mga 2 o 3 kaibigan pa nung elementarya siya. Sabi ngayon ni Hachiman na nakadagdag din kasi na maganda si Yui kaya mas malaki ang tsansa na may kaibigan pa din siya nung elementarya pa siya. Kaso hindi naman lahat ng tao katulad niya. Kaya mababa ang tsansa na maging kaibigan pa din niya yung kaklase niya sa elementarya niya. Ang problema lang ni Rumi ay hindi magugustuhan ng nanay niya na wala siyang kaibigan. Pine-pressure kasi siya ng nanay niya at binilhan pa ng camera para mag-picture kasama ang mga kaibigan niya. Sabi din niya na sobrang sama ng pakiramdam na sinasadya siyang layuan ng mga tao sa paligid niya. Pero wala siyang magawa kasi ganun din ang ginawa niya nung iba ang biktima nung 4 na babae. Kumbaga ang tingin niya ay nakarma siya at tinatanggap na lang ito ni Rumi. Dito'y sobrang naiintindihan ni Hachiman si Rumi dahil dinanas din naman niya ito. Ayaw na ni Rumi na maging miserable kaya sinabi ni Hachiman na sana mag-enjoy siya sa test of courage. Pinaghahandaan na nila ang test of courage at sinusubukan nila ang mga costume. Inaasar ni Hachiman si Yukino na bagay sa kanya ang costume niya. Ang costume niya kasi ay kay Yuki Onna. Isang snow woman kasi ito at bagay kay Yukino dahil tinagurian siyang Ice Queen. Inaasar din ni Yukino si Hachiman na bagay sa kanya ang costume niya kahit wala siyang costume kasi yung normal na hitsura niya ay parang zombie. Sinabi ni Hachiman na gagamitin nila ang test of courage para ayusin ang problema ni Rumi. Kung ang problema niya ay ang relasyon sa mga tao, balak niyang wasakin ang relasyon na iyon para lahat sila'y maging magkaaway na lang at mawala na ang paghihirap. Dito'y nagsimula na ang test of courage. Tinatakot nila ngayon ang mga bata pero walang natatakot kay Yui. Ngayon ay oras na para sa grupo nila Rumi. Nagsimula na sila at pagtingin nila ay nakita nila si Tobe at Yumiko. Kaso inasar sila ng mga bata at tinawag ng mga tanga at badoy. Nagalit si Tobe at pati si Yumiko kaya natakot ang mga batang masama ang ugali. Humingi ng tawad yung isa pero patuloy ang pananakot ni Yumiko. Tinanong niya kung sino yung nangaasar. Lumitaw ngayon si Hayato at binigyan sila ng kondisyon. Papakawalan nila ang 2 pero maiiwan ang 3. Sabi niya na pumili sila kung sino ang mga maiiwan at sino ang makakaalis. Patuloy ang pananakot nila pero linaglag agad nila si Rumi. Wala nang nagawa si Rumi at tinanggap na lang ang kapalaran niya. Dito'y sinabi ni Hachiman ang detalye ng plano niya. Balak niyang durugin na lang ang pagkakaibigan nila para matigil na ang pangtitrip nila. Balak niyang ilagay sila sa isang sitwasyon kung saan nasa panganib ang buhay nila. Normal sa tao na ililigtas ang sarili kapag nasa panganib. Sigurado siyang magsisiraan sila at pagkatapos nun ay hindi na sila magiging magkaibigan. Hindi nito maayos ang problema pero kahit papano ay mababawasan ang problema ni Rumi. Pumayag si Hayato sa plano ni Hachiman pero naniniwala pa din siya na magkakaayos sila dahil sa tingin niya mabait naman sila. Tinanong ni Hayato kung sino pa yung 2 mananatili. Dito'y nagsisihan na sila. Nagkakalabasan na sila ng baho. Pinuna nila ang mali ng isa't isa. Umiyak yung isa at sinabi niyang humingi na lang sila ng tawad pero sinabihan agad sila ni Yumiko na ayaw niya sa lahat yung ginagamit ang luha para makalusot sa masamang sitwasyon. Patuloy na nananakot si Hayato at Tobe kaya pinagkaisahan ng mga bata ang isang batang nagngangalang Yuka. Ilang beses siyang tinulak. Isa pa ang kailangang manatili at binibilangan na sila ni Hayato. Balak na sana ni Hachiman na lumitaw para sabihing joke lang ito pero pinigilan siya ni Yui at tinuro si Rumi. Nang patapos na ang bilang ni Hayato ay tinaas ni Rumi ang kamay niya at nag-flash yung camera niya. Sabay tumakbo at iniligtas yung 4 na babae. Nagulat sila Hayato sa ginawa ni Rumi. Pinag-uusapan nila kung magkaibigan pa din sila pero sinabi ni Hachiman na imposible na iyon dahil linaglag nila ang isa't isa sa oras ng kagipitan. Sinakripisyo nila ang mga kasama nila para mailigtas ang sarili nila. Sinabi ni Hachiman na ang tunay na kahanga-hanga ay si Rumi. Kahit masama ang ginawa ng 4 na babae ay hindi siya nagdalawang isip na iligtas sila. Sa oras ng bonfire ay kinausap ni Sensei si Hachiman at pinagalitan dahil muntik na sila doon. Kung nasobrahan sila sa ginawa nila ay baka naireklamo sila. Pero ganun pa man nakapagpakita siya ng resulta. Dahil dinanas ni Hachiman ang dinadanas ng iba, yun ang dahilan kaya nagagawa niyang makatulong sa iba. Pagdaan ni Rumi kay Hachiman ay sinabihan siya ni Yukino na kahit gaano pa kaganda yung nagawa niya ay walang magpapasalamat sa kanya. Kaya pinagaan ni Yukino ang loob niya.
Kahit hindi maganda yung pamamaraan ni Hachiman ay mapapatawad din siya basta maganda ang naging resulta. Dahil tapos na ang bonfire ay inaya ni Yui si Hachiman na sumali sa kanila at magpailaw. Habang nagpapaputok sila ay humingi ng tawad si Hachiman kay Hayato dahil siya ang ginawang kontrabida. Okay lang ito kay Hayato at sinabi niyang hindi masama ang loob niya. Nung bata siya ay nakakita siya ng ganitong sitwasyon at wala siyang nagawa. Hindi niya sinasabi kung sino pero alam ni Hachiman na si Yukino ang tinutukoy ni Hayato kasi nakaranas din ng pambubuli si Yukino. Pero inamin ni Hayato na kung naging magkaklase sila, malamang hindi sila magiging magkaibigan. Siguro dahil ito sa hindi sang-ayon si Hayato sa pamamaraan ni Hachiman. At doon natapos ang summer camp ng mga bata. Dito'y nakauwi na sila at nasa harap sila ng eskwelahan nila. Uwian na. Balak mag-shopping nila Hachiman at Komachi kaya inaya nila si Yukino. Kaso may nag-aantay sa kanya. Ito ang ate niya. Nandito siya para sunduin si Yukino pero agad niyang inasar si Hachiman na nagde-date sila ni Yukino. Hindi ito nagustuhan ni Yui kaya linayo niya si Hachiman kay Haruno. Naramdaman agad ni Haruno na kakaiba yung ginalaw ni Yui kaya tinanong niya kung girlfriend siya ni Hachiman. Dinenay ito ni Yui at patuloy na inasar si Yukino at Hachiman na nagde-date sila. Sabay din nila itong dinenay. Sinabihan ni Sensei si Haruno na tumigil na. Dating estudyante kasi ni Sensei si Haruno. Inaya na ni Haruno si Yukino na umuwi dahil hinahanap na siya ng nanay nila. Baka sa mukha ni Yukino natakot siya sa nanay niya at tinagap na lang ang kagustuhan ng nanay niya. Humingi siya ng paumanhin kay Komachi dahil hindi siya makakasama at siya'y dumiretso na sa sasakyan. Pag alis ng kotse nila Yukino ay sinabi ni Yui na pamilyar yung kotse. Sabi ni Hachiman na nagkataon lang siguro yon dahil pare-parehong itim ang kulay ng mga limousine. Nung naglalakad siya ay sinabi niya sa isipan niya na nagsinungaling siya at alam niyang yun nga yung kotseng naka-aksidente sa kanya. Bakasyon pa din ni Hachiman pero habang nakatingin sa kalendaryo ay pansin niyang 2 araw na lang ang natitira sa bakasyon niya kaya humihiling siya na gusto pa niya ng mas mahabang bakasyon. Nandito sa bahay nila ang aso ni Yui na si Sable at pansamantalang inaalagaan nila. Pero dumating na si Yui at nagpasalamat sa pag-aalaga ng aso niya. Nagpaalam si Yui. Pero bago siya umalis ay huminga siya ng malalim at inaya si Hachiman na manood ng fireworks bilang pasasalamat sa pag-alaga ng aso niya. Sinabihan agad niya si Komachi dahil gusto niyang isama siya pero kita sa itsura ni Yui na dismayado siya. Nagets agad ni Komachi ang sitwasyon kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan at sinabi niyang hindi siya makakasama dahil may tatapusin pa kasi siyang kailangan para sa eskwela bago magpasukan. Pero nagbigay siya ng mga bagay na gusto niyang ipabili kay Yui. Kaso sa sobrang dami nito ay hindi ito mabubuhat ni Yui. Kailangan may sumama sa kanya. Sinet up ito ng maayos ni Komachi kaya inaya ni Yui si Hachiman na sabay silang manood ng fireworks at bilhin yung mga gusto ni Komachi bilang pasasalamat sa pag-alaga sa aso niya. Gusto sanang tumanggi ni Hachiman pero nagparinig si Komachi na kailangan may sumama kay Yui kasi delikado pag gabi. Wala nang nagawa si Hachiman kaya nandito siya ngayon sa istasyon ng tren at nakita niya si Yui na naka-yukata. Hinahawakan ni Yui yung buhok niya para mapansin ni Hachiman yung suot niya kaya sinabi ni Hachiman na maganda at bagay sa kanya yung suot niyang yukata. Nagpasalamat si Yui. Nagkwentuhan sila ngayon sa tren pero bigla itong nagpreno kaya napasandal si Yui sa kanya. Pilit na kinokontrol ni Hachiman ang emosyon niya at sinasabing walang ibig sabihin yon. Sinasabihan niya ang sarili niyang wag maging assuming at walang ibig sabihin yung nangyari kasi normal kasi sa lalaki na isipin agad na may meaning yung mga maliit na bagay kahit wala naman. Nakarating na sila pero nakatanggap ng text si Yui ng listahan ng mga pinapabili ni Komachi pero napansin ni Hachiman yung huling mensahe. Yung memorya na makita ang fireworks ng silang dalawa lang. Naintindihan na ni Hachiman na sinet up siya ni Komachi sa date na ito. Nandito na sila sa festival at madaming mga food stalls. Gusto ngayon ni Yui na magpabili ng Ringo o candied apple pero gusto muna ni Hachiman na unahin yung nasa listahan ni Komachi kaya nandito sila ngayon sa tindahan ng cotton candy. Kaso may nakakita kay Yui at tinawag siya. Patuloy na namili ng cotton candy si Hachiman at pilit na tumatalikod kasi nahihiya siya. Ang pangalan ng babae ay Segami at siya'y kaklase nila Hachiman. Patuloy na nag-uusap sila habang nagtatago si Hachiman. Tinanong nila kung sino yung kasama ni Yui kaya dito na siya pinakilala ni Yui sa kanila. Pero pansin agad sa tingin ni Segami na hinuhusgahan na agad siya. Inaasar ngayon ni Segami si Yui at tingin ni Segami ay may something sa kanila ni Hachiman. Nanliliit si Hachiman ngayon at iniisip niya na kung si Hayato na lang sana ang kasama ni Yui ay hindi na nahusgahan ng ganon si Yui at hindi na napahiya. Nagsorry si Yui pero inalok niya ng Ringo o candied apple si Yui. Nagsimula na ang fireworks. Naghahanap sila ng mapipwestuhan kaso sobrang dami ng tao. Biglang may kumausap sa kanila at si Haruno pala ito. Inaya sila ni Haruno sa VIP na upuan. Siya kasi ang representative ng tatay niya sa kaganapang ito.
Kung maaalala, taga-gobyerno kasi ang tatay nila Yukino at Haruno. Inaasar uli ni Haruno si Hachiman na nanggangaliwa. Sinubukang pumasok ni Yui sa usapan nila at tinanong kung nasaan si Yukino. Sabi ni Haruno na nasa bahay lang si Yukino at siya ang pupunta sa ganitong okasyon dahil strikto ang nanay nila. Mas nakakatakot pa ang nanay nila kaysa kay Haruno. Tinanong niya kung nagde-date sila kaya todo deny agad si Yui. Natanong ni Hachiman si Haruno kung nag-aral din siya sa eskwelahan nila. Sabi ni Haruno na oo at 3 taon ang tanda niya kay Hachiman. Pumapasok siya sa malapit na Universidad ng Siyensya. Nabanggit ni Yui na yun din ang gustong pasukan ni Yukino. Natigilan si Haruno kasi napansin niya na ginagaya at hinahabol pa din siya ni Yukino. Linino ni Haruno na mahal niya ang kapatid niya. Tinanong niya si Yui kung gusto niya si Yukino. Agad na sumagot si Yui na oo. Nag-aalala si Haruno kasi lahat ng mga nakikilala ni Yukino ay ganun din sa simula pero kinalaunan ay maiinggit din sila kay Yukino kaya iiwasan na lang siya. Sinigurado ni Yui na hindi niya yun gagawin kay Yukino. Masaya si Haruno at nag-aya na siyang umuwi para hindi sila matraffic. Sumabay na din sila Hachiman at inalok sila ni Haruno na sumabay sa kanya. Pero may problema. Naalala na naman ni Hachiman yung aksidente niya. Sinabihan siya ni Haruno na wag sobrang titigan ang harapan dahil wala na yung marka ng bangga noon. Pero nagulat si Haruno, dito niya napagtanto na hindi sila sinabihan ni Yukino. Dinipensahan ni Haruno si Yukino at sinabi niya na di niya kasalanan yun dahil pasahero lang din siya habang nasa likod ng sasakyan. Sinabi naman ni Hachiman na naiintindihan naman niya si Yukino. At umalis na si Haruno. Tinanong ni Yui kung may nabanggit si Yukino kay Hachiman tungkol sa aksidente at sinabi ni Hachiman na wala. Dahil sa aksidente na iyon sa simula pa lang ay konektado na silang tatlo. Dito na ang babaan ni Yui pero tumitig siya kay Hachiman. Yung titig ni Yui ay parang sinasabi niyang please hatid mo ako Hachiman. Naramdaman naman agad ito ni Hachiman kaya bumaba siya para ihatid si Yui. Habang naglalakad sila ay si Hachiman naman ang nagtanong kung may nasabi si Yukino kay Yui. Sinabi din ni Yui na wala pero naiintindihan ni Yui si Yukino. Tingin niya ay hindi lang kasi siguro masabi ni Yukino at naghahanap lang ng tamang oras. Nababahala si Yui at gusto niyang malaman kung bakit wala siyang sinabi. Gusto niya ding matulungan si Yukino. Hiniling ni Yui na iligtas ni Hachiman si Yukino kapag may problema siya pero sinabi ni Hachiman na walang kasiguraduhan na may liligtas niya si Yukino. Pero tingin ni Yui na magagawa niya yon tulad ng pagligtas ni Hachiman sa kanya. Tingin ni Yui kahit wala yung aksidente ay may liligtas pa din siya ni Hachiman kasi siguradong magpupunta pa din naman siya sa service club. Sinabi ni Hachiman na kahit walang aksidente ay magiging mapag-isa pa din naman siya. Kaya pag linapitan niya ang service club ay may liligtas pa din siya ni Hachiman. Pero dito'y biglang tumigil si Yui. Namumula si Yui pero may tumatawag sa kanya. May sasabihin sana si Yui pero bigla siyang inunahan ni Hachiman at sinabing sagutin yung tawag niya. Yung nanay niya ang tumatawag sa kanya. Halatang aamin na si Yui pero pinigilan siya ni Hachiman. Nagpaalam na si Yui at umuwi na sila pareho. Pagbalik sa eskwela, habang paakyat ng hagdan ay binati siya ni Yukino. Nalaman ni Yukino na nakausap niya ang kapatid niya. Magsasalita dapat si Yukino tungkol sa aksidente ni Hachiman pero hindi siya pinatapos ni Hachiman at sinabing magkita na lang sila mamaya sa club saka dumiretso sa klase niya. Pero sa loob ni Hachiman ay dismayado siya. Si Yukino ay maganda at hindi nagsisinungaling. Hinahangaan niya si Yukino at sobrang taas ng inaasahan niya kay Yukino. Akala niya ay naiintindihan niya si Yukino. Pero naiinis siya ngayon sa sarili niya dahil hindi niya matanggap na si Yukino pala ay nagsisinungaling din. Nung nasa club na sila ay sobrang tahimik ni Hachiman at Yukino. Napansin nito ni Yui. Sinubukan niyang magsimula ng usapan para mawala yung katahimikan pero wala talaga. Ramdam na may mali sa kanila at parang may tensyon. Sunod na araw ay napansin ni Hachiman na biglang siya na ang kakatawan sa klase nila para sa Cultural Festival Committee. Wala kasing may gusto at nagrereklamo sila kung sino ang kakatawan kaya si Sensei na ang naglagay ng pangalan ni Hachiman. Kaparusahan niya ito dahil natutulog siya sa klase. Ngayon naman ay pipili sila ng babaeng kakatawan sa klase nila. Natanong ni Yui kung mahirap ito kaya sinabi ni Boy Labo na baka magiging mahirap ito. Di na down uli ni Hachiman ang sarili niya dahil tingin niya ay ayaw kasi siyang makasama ng mga babae kaya walang nagboboluntaryo. Sinabi ni Boy Labo na si Yui na lang ang kumitawan sa klase nila pero ayaw niya. Biglang nagsalita si Segami at inasar si Yui. May iniisip siyang ibang dahilan kung bakit gusto ni Yui na kumitawan sa klase nila. Naalala ni Yui na kasama niya si Hachiman nung may fireworks at inaasar siya ng grupo ni Segami ngayon. Tinulungan ni Yumiko si Yui dahil alam niyang mahihirapan si Yui sa trabaho nito. Ito'y dahil kasama ang advertising. Tumayo si Hayato at nabanggit niya na kailangan nila yung magaling mamuno at marunong makitungo sa tao. Sinabi ni Tobe na bagay kay Segami yung trabaho. Pero tumanggi si Segami. Nainis si Hachiman dahil alam niyang peke ang pagtanggi ni Segami.
Ayon sa karanasan niya, madaling mapansin kapag ayaw talaga ng babae tulad na lang kapag tinatanggihan siya ng mga babae noon. Kaya alam niyang pabebe lang itong si Segami at gusto din niya. Pinakiusapan siya ni Hayato na may halong charms pa niya kaya tinanggap na ito ni Segami. Nandito na ngayon sila sa meeting. Siya si Shiromiguri Meguri. Siya ang presidente ng Student Council. Tinanong niya kung sino ang gustong magboluntaryo bilang chairman ng Cultural Festival Committee. Pero pansin na walang may gusto. Napansin ni Meguri si Yukino at alam niya na kapatid siya ni Haruno. Nabanggit ni Meguri na naging chairwoman ang ate niya at yung festival na hinawakan ng ate niya ang naging pinakamagandang festival sa kasaysayan ng eskwelahan nila. Pero tumanggi si Yukino. Gusto niyang maging miyembro lang ng committee. Kaya dito na nagboluntaryo si Segami. Sinabi ni Segami na hindi siya leader pero gusto niyang gamitin ang pagkakataon na ito para mapalago ang sarili niya. Bumubulong si Hachiman sa isip niya na ayaw niyang tulungan itong si Segami na palaguin at pahusayin ang sarili niya. Si Segami na ang magiging chairwoman dahil wala nang ibang nagboluntaryo. Tapos na ang meeting at umalis na si Hachiman patungo sa club room. Pinag-uusapan nila ngayon na sila Hachiman at Yukino ay parehong nasa festival committee. Pero pagkatapos nun ay nagkaroon uli ng katahimikan. Nabanggit ni Yui na araw-araw ang meeting ng committee nila Hachiman at Yukino. Si Yui naman ay kailangang tumulong sa klase nila para maghanda sa festival. Sabi ni Yukino na wala munang aktibidad ang service club nila hanggang matapos ang festival. Sinabi ni Hachiman na okay sa kanya yon. Sinabi ni Hachiman na uuwi na siya pero ramdam ni Yukino na may galit si Hachiman sa kanya. Biglang dumating si Segami. May pakiusap si Segami sa service club. Dahil magiging chairwoman siya, gusto niyang humingi ng tulong sa kanila. Pero sinabi ni Yukino na kontra ito sa layunin niyang palaguin at pahusayin ang sarili niya. Sabi ni Segami na ayaw niya kasing maging pabigat sa iba. Ang pakikipagtulungan sa iba ay makakatulong din sa pagpapahusay niya. Tinanggap ito ni Yukino. Tahimik na nainis si Hachiman. Nagalit si Yui dahil sinabi na ni Yukino na wala muna silang aktibidad pero bigla siyang tumanggap ng request. Balak niya itong gawin para sa sarili niya at hindi na nila kailangang tumulong. Pwedeng ganti niya ito kay Hachiman dahil sa inuugali niya o dahil hindi na niya makayanin yung ginagawa ni Hachiman at nasasaktan na siya kaya mas pinili na lang niyang ituloy yung club nang mag-isa siya. Tingin din ni Yukino na mas mabilis kung mag-isa lang siya. Nagalit si Yui at umalis. Lumabas din si Hachiman at inis na inis si Yui. Sabi ni Yui na may mali kay Yukino at pati kay Hachiman. Hindi normal kay Yukino ang tumanggap ng ganong request. At hindi din gusto ni Yui yung ginagawa ni Segami. Sinabi ni Yui na mangako si Hachiman na iligtas si Yukino kapag nagkaproblema siya. Pagkatapos ay umalis na si Yui. Nagsimula na ang meeting ng committee at kinamusta ni Segami ang advertising. Nagulat sila na tapos na ang kalahati ng posters. Pinuri sila ni Segami pero biglang nagsalita si Yukino at sinabing medyo nahuhuli na sila. Maliban pa sa pag-alam kung saan magandang ilagay ang mga poster, kailangan updated din ang website nila dahil ito ang unang bibisitahin ng mag-i-apply ng mga estudyante sa eskwelahan nila. Kinamusta naman ni Segami ang liaison. Nagulat sila na 10 na ang grupong gustong lumahok sa festival nila. Hindi kontento si Yukino dahil puro sa loob lang yung mga grupo. Kailangan may mga lumahok din mula sa labas kasi ginagamit nila ang festival para mapanatili ng eskwelahan nila ang magandang relasyon sa mga tao sa rehiyon nila. Napansin ng lahat na sobrang galing ni Yukino kaya pinupuri siya ng sobra. Tingin din nila na dapat siya na lang ang naging chairwoman. Pansin si Segami na medyo nalulungkot dahil natatalbugan na siya ni Yukino. Pagbalik sa klase ni Hachiman ay napansin niyang dula ang gagawin ng klase niya at ginawang bida si Hachiman at si Hayato. Pagkanan na naman ito ni Abina dahil Fujoshi siya, lalaki sa lalaki, espadahan, sausage festival, umiiral na naman ang mga pantasya niya. Sinabi ni Hachiman na hindi siya pwede dahil parte siya ng committee. Sinabi din ni Hayato na hindi siya pwede kaya binago ni Abina ang bida. Si Saika ang pumalit kay Hachiman pero hindi nakatakas si Hayato. Nung pabalik na sa meeting si Hachiman ay nagtatawanan lang si Segami at ang mga kaibigan niya. Pagdating niya sa meeting ay nandun din ang ate ni Yukino. Nandito si Haruno para lumahok sa festival kaya nakikiusap siya kay Yukino. Sinabi ni Yukino na hindi siya ang mag-aaproba ng aplikasyon niya dahil hindi siya ang chairwoman. Hinanap ni Haruno ang chairwoman pero late dumating si Segami. Dahil daw ito sa paghahanda ng klase niya sa nalalapit na festival. Pero pinuri siya ni Haruno at sinabing dapat talaga ine-enjoy ang festival. Dapat ang chairwoman ay sobrang ine-enjoy ang festival. Nakiusap ngayon si Haruno na lumahok sa festival kasama ang banda niya. Sabi ni Haruno na ayaw kasi siyang pasalihin ni Yukino. Naisip ngayon ni Segami na samantalahin ang sitwasyon at tinanggap agad ang aplikasyon ni Haruno. Binalik ni Segami yung sinabi ni Yukino tungkol sa pagpapanatili ng relasyon sa mga tao sa rehiyon nila. Kinamusta ni Haruno si Hachiman. Pero habang nagkakamustahan sila ay nagsalita si Segami sa buong committee. Nagamit niyang inspirasyon yung sinabi ni Haruno kaya sinabi ni Segami na dapat e-enjoy din nilang lahat ang festival.
Dahil nauuna naman sila sa schedule ay gusto niyang wala munang meeting ngayong araw para makatulong sila sa mga klase nila sa paghahanda sa festival. Kumontra si Yukino dahil mas okay na matapos agad sila ng maaga ito para kapag nagka-aberya ay may palugit sila. Pero kinontra ni Haruno si Yukino at sinabi niya na nung chairwoman siya ay nagbibigay din siya ng oras sa mga miyembro ng committee na tumulong sa klase nila. Sumali si Sagami at sinabi niya na dapat sinusunod ang mga nakakatanda sa kanila. Hindi niya alam kung anong problema sa pagitan nilang magkapatid pero hindi dapat ito nakakasagabal sa pagpapatakbo ng committee. Sinasamantala ni Sagami ang lamet sa relation ni Yukino at Haruno. Walang nagawa si Yukino dito. Patuloy na naghahanda ang mga klase sa festival pero tambak ngayon ang trabaho sa committee dahil kulang sila sa tao. Karamihan kasi ay tumutulong sa mga klase nila. Napabuntong hininga na lang si Yukino sa dami ng trabaho. Dumating si Hayato para magpasa ng aplikasyon nila sa pagsali sa festival. Pero napansin niya na halos si Yukino na ang gumagawa ng lahat. Sabi ni Yukino na okay lang dahil mas mabilis kapag siya lang. Pero sinabi ni Hayato na kapag nagpatuloy ito ay masama ang kakahinatnan. Nagboluntaryo si Hayato na tumulong. Gusto ni Hayato na siya na ang mamamahala sa mga aplikasyon ng mga grupo gustong lumahok sa festival. Kinumbinse ni Meguri si Yukino na tanggapin ang tulong ni Hayato dahil importante ang pagtutulungan. Si Haruno noon ay ganun ang ginagawa. Binibigay at hinahati ang trabaho para magawa lahat ng kailangang gawin. Pero sa loob-loob ni Hachiman sinabi niyang tama ang magtulungan pero hindi dapat betikyusan si Yukino na ginagawa ang mga bagay ng mag-isa lang. Hindi patas para kay Hachiman na binibatikos ang mga taong ginagawa ang mga bagay ng mag-isa ng halos buong buhay nila. Bago magsalita si Yukino ay nagsalita agad si Hachiman na tamang umasa sa iba pero hindi naman tama na sobrang iasa na lang ang lahat sa ibang tao. Ginawa niyang halimbawa ang sarili niya na halos lahat ng trabaho ay nasa kanya na. Dapat yung iba ay pagbutihan din ang pagtatrabaho. Ang gustong sabihin ni Hachiman ay kaya may mga taong ginagawa din ang halos lahat ay dahil yung iba ay hindi din naman nagkukusang tumulong upang maibsan ang dami ng trabaho. Ginawa niyang halimbawa ang sarili niyang tambak ang trabaho. Pero sa totoo lang ang gusto niyang tulungan dito ay si Yukino kasi tambak din naman yung trabaho niya. Dahil sa sinabi ni Hachiman ay mas pinagbutihan ng mga natitirang miyembro ang pagtatrabaho. Nagsalita si Yukino at sinabing aayusin niya ang paghahati ng trabaho dahil nahihirapan na ang mga miyembro ng committee. Tatanggapin niya ang tulong ni Hayato at humingi siya ng tawad sa kanilang lahat. Dumating bigla si Sagami at sinabi niyang sobrang nag-e-enjoy sa festival. Galing siya sa klase nila at tumutulong sa paghahanda. Linapitan ni Yukino si Sagami para maaprubahan ang ilang dokumento. Habang inaaprubahan nito ni Sagami ay sinabi niyang pwedeng si Yukino na lang ang gumawa nito at binigay sa kanya ang pantatak niya. Pinasa na ni Sagami lahat ng trabaho niya kay Yukino at kitang-kita ito ng lahat. Tumunog na ang bell at uwian na nila. Dito'y pinasalamatan sila ni Sagami at nagsiuwian na sila. Pag-uwi sa bahay ay sobrang pagod si Hachiman. Kinabukasan ay wala si Yukino. Pumasok si Sensei para sabihing absent si Yukino sa araw na ito dahil nagkasakit siya. Malamang ay nasobrahan na siya sa trabaho. Sa klase nila Hachiman ay nagpa-practice sila Hayato at Saika para sa dula nila. Pero napagalitan sila dahil hindi maayos ang pag-arte nila. Gusto ni Abina na mas may feelings dapat. Mas linagyan ngayon ng feelings ni Hayato ang pag-arte nila ni Saika. Nag-nosebleed tuloy si Abina. Nakatanggap ng tawag si Yui kay Hachiman. Sinabihan ni Hachiman si Yui na nagkasakit si Yukino. Nagpunta sila sa tinutuluyan ni Yukino pero nagulat si Hachiman sa laki at ganda ng tinutuluyan ni Yukino. Umakyat agad sila at pinuntahan si Yukino. Nakita nila si Yukino at pinapasok sila. Kinamusta agad nila si Yukino at sinabi niya na okay lang naman siya. Hindi malala ang lagay niya. Pero sinabihan siya ni Yui na sinasarili niya kasi ang lahat. Sinabi ni Hachiman na alam niya ang nararamdaman ni Yukino at kung bakit hindi siya umaasa sa ibang tao. Marahil dapat marunong tayong umasa sa ibang tao pero ang katotohanan ay mayroon talagang masasakripisyo at pinakamahihirapan. Pero tingin ni Hachiman ay mali ang pamamaraan ni Yukino. Tinanong ni Yukino kung may naiisip na ibang paraan si Hachiman pero sinabi ni Hachiman na wala din siyang maisip. Sinabi ni Yui na maaasahan ni Yukino silang dalawa ni Hachiman. Nag-iisip ngayon si Yukino pero sinabi ni Hachiman na uuwi na siya. Nung pauwi na sila Hachiman at Yui ay kinausap ni Yukino si Yui na nahihirapan pa siya ngayon na umasa kay Yui. Kaya humiling siya ng oras at balang araw ay aasahan niya din si Yui. Kailangan muna ni Yukino ng oras para makapag-isip. Unang umalis si Hachiman at sinabi niyang si Yui na ang bahala kay Yukino. Paglabas niya ay nakapagdesisyon na si Hachiman kung anong dapat gawin para mabago ang sitwasyon na ito. Kinabukasan ay may meeting ang committee. Sinabihan ni Meguri na kumpleto na sila at oras na para magsimula. Pinasa uli ni Sagami ang pamumuno sa meeting kay Yukino kaya sinimula na ito ni Yukino. Ang pag-uusapan nila ay ang slogan para sa festival.
Ito ang mga slogan nila pero tingin ni Hachiman ay hindi ito maganda. Kahit ito ay hindi maganda at alam na niya kung kanino nanggaling ito. May naglagay ng one for all at nagustuhan ito ni Hayato. Pero may negatibong komento si Hachiman. Ang one for all para sa opinyon ni Hachiman ay pagsasakripisyo ng isa para sa ikabubuti ng lahat. Pinagtinginan siya ng mga tao dahil sa masama niyang komento. Sunod na nagbigay ng slogan ay si Segami. Magtulungan ng isa't isa. Mapang asar na pagsabi ni Hachiman. Nainis si Segami at tinanong siya kung may komento si Hachiman at sinabi niyang wala. Sinabi ni Segami na si Hachiman naman ang magbigay ng slogan. Ipinakita ni Hachiman ang papel niya at nagsulat siya ng kanji. Itong kanji na ito ay nangangahulugang lalaki sa hapon. Ang slogan ay may isang tatamad-tamad, ang pagdiriwang ng kultura. Nagulat ang lahat at tinamaan si Segami. Sobrang tumawa si Haruno sa sinabi ni Hachiman. Sinabi ni Haruno na maganda yung slogan ni Hachiman. Approve. Pinagpaliwanag ni Sensei si Hachiman. Ang kanji na lalaki ay sumisimbolo din ito sa pagtutulungan ng bawat isa. Pero sa itsura pa lang ng simbolo na ito, nakapatong ang isang linya sa pangalawang linya. Ibig sabihin may isang masasakripisyo at papasanin ang lahat. Bagay na bagay ito ngayon sa festival nila. Pinagpaliwanag ni Sensei si Hachiman kung anong ibig sabihin niya sa sakripisyo. Sinabi niyang siya yung sakripisyo. Sobrang pinagtatrabaho siya na parang alipin. Nagparinig siya sa chairwoman na ito ba ang ideya niya ng pagtutulungan ng bawat isa? Hindi niya nararamdaman na natutulungan siya. Walang sagot si Segami sa sinabi ni Hachiman. Biglang tumawa si Yukino. Pinakalma ni Yukino ang sarili niya at hindi tinanggap ang slogan niya. Pero ginawa niya ito nang nakangiti kay Hachiman. Nagmungkahi si Yukino na tapusin muna ang pagpupulong nila dahil wala silang maisip na magandang slogan. Kayang-kaya nilang bawiin ang oras na masasayang kapag nagtrabaho sila ng mabuti sa natitiran nilang oras. Pumayag si Segami at tinapos ang pagpupulong. Umalis agad si Hayato at pinag-uusapan na ng lahat si Hachiman. Puro masama ang sinasabi nila kay Hachiman. Papansin lang daw siya at tamad din naman. Tingin ng mga tao sa paligid ni Hachiman ay nasayang na naman ang isang araw nila dahil sa kanya. Nung palabas na si Hachiman ay sinabihan siya ni Yukino na klaruhin sa mga tao ang tunay na dahilan niya. Alam ni Yukino na sinabi ni Hachiman yung mga bagay na yon para sa kanya. Yung tinutukoy niyang sakripisyo ay hindi naman talaga si Hachiman. Si Yukino yon at ginawa pa ngayon ni Hachiman na kontrabida ang sarili niya. Sabi ni Hachiman na wala ng saysay para ipaliwanag dahil lahat sila ay galit na sa kanya. At dito'y nag-asaran silang dalawa sa mga slogan na naisip nila. Balik na uli yung dating asaran nila. Pagkatapos ay nagpaalam na si Yukino kay Hachiman pero biglang tumigil si Yukino. Nagulat si Hachiman at biglang nagbabay si Yukino sa kanya. Sobrang nagulat si Hachiman dahil unang beses niyang nakita si Yukino na gawin ito sa kanya. Ang babaeng tinaguri ang Ice Queen dahil sobrang lamig niya. Unti-unti nang natutunaw ang mga yelo. Nagpaalam na din si Hachiman at sinabing magkita na lang uli sila bukas. Sunod na meeting nila ay nakaisip na sila ng bagong slogan. Ito na ang bagong slogan nila at sinabihan ni Yukino si Segami na aprobahan ito. Pinakilos na agad ni Segami ang advertising nila at agad silang kumilos. Pinaskill na ang mga poster at binago na agad nila ang website nila. Pansin kay Segami na hindi siya komportable. Si Hachiman naman ay tambak ang trabaho. Ang trabaho kasi ni Hachiman ay i-record lahat ng ginawa ng committee nila. Lumapit si Haruno at sinabihan siya na kulang yung record na ginagawa ni Hachiman. Ayon kay Haruno, hindi man lang linagay ni Hachiman yung mga nagawa niya para sa festival committee. Alam ni Haruno yung ginawa ni Hachiman kahapon. Tinanong niya ngayon si Hachiman kung ano ang pinakamabisang paraan para magkaisa ang isang grupo. Nagpanggap si Hachiman na hindi niya alam ang sagot. Ang sagot ay ang pagkakaroon ng isang kalaban. Dahil sa pagiging kontrabida ni Hachiman ay nagkaisa ang committee at nakaisip ng magandang slogan. Nainis si Hachiman dahil nabasa siya ni Haruno. Kapag kasi lahat kayo sobrang nagkakasundo at walang naglalakas loob na pumuna dahil ayaw nilang masira ang pagkakaibigan, malaki ang tsansang hindi maganda ang resulta. Kahit pangit na ang ginagawa, walang pumupuna. Napatunayan na din ito sa psychology at epektibo talaga kapag may isa sa grupo ang kontrabida. Matsa challenge ang grupo at magkakaisa dahil sa galit nila sa kontrabida. Pero kailangan matibay ang loob mo kung gusto mong gampanan ang ganitong papel sa grupo dahil maraming magagalit sa iyo. Sa totoong buhay ay walang makakaintindi sa ginawa mo. Si Hachiman kasi ay sanay na at sa isip niya ay walang mawawala sa kanya dahil wala naman siyang kaibigan. Pero napagtanto din ni Hachiman na sinadya ni Haruno na kontrahin si Yukino at kampihan si Segami hindi dahil nakikipagkumpetensya siya kay Yukino. Gusto niyang matutong umasa sa iba si Yukino. Pinigilan siya ni
Haruno sa pananalita niya at sinabing ayaw niya sa lalaking nakakabasa sa mga galaw niya. Biglang tinambakan ni Yukino ng trabaho si Hachiman na tila'y naiinis. Napakadami pang pina-record si Yukino kay Hachiman at wala siyang magawa. Gusto din ni Haruno na tumulong pero pinauwi na lang siya ni Yukino. Pero sinabi ni Haruno na libre naman siya kaya pwede siyang tumulong kaya binigyan siya ni Yukino ng gawain. Tuwang-tuwa si Haruno at pinuri si Yukino. Si Segami naman ay pansin na sobrang tahimik. Araw na ng festival at handa na ang lahat. Pinaghanda na ni Yukino ang lahat ng tauhan para sa festival. At simula na, pinasinayaan ni Meguri ang festival at siya ang gumising sa mga manonood. Nagsimula na ang festival at ang mga palabas. Pagkatapos ng mga panimulang palabas ay haharap si Segami sa mga estudyante para magbigay ng talumpati. Pero kitang kinakabahan siya. Dumiretso na si Segami sa entablado. Sobrang lakas ng boses niya at tumunog ng matini ng mic kaya pinagtawanan siya ng mga tao. Inalalayan ni Meguri si Segami pero sobrang natataranta na siya. Nahuhuli na sila sa oras kaya sumenya si Hachiman kay Segami na tapusin na ito. Sinabihan siya ni Yukino na sumenyas na tapusin na ang talumpati niya pero sagot ni Hachiman na kanina pa siya sumesenyas. Humingi ng tawad si Yukino kasi hindi pala siya dapat linagay doon para sumenyas. Inaasar ni Yukino si Hachiman kasi hindi naman talaga kasi napapansin si Hachiman kasi walang may pakialam sa presensya niya. Kaya medyo naiinis si Hachiman. Pero may biglang ibang taong nagsalita sa radyo at sinabihan sila na naririnig yung usapan nila ng maraming miyembro ng committee kaya nahiya sila Yukino at Hachiman. Nagawang tapusin ni Segami ang talumpati niya habang sobrang nininerbiyos. Pagtingin sa klase ni Hachiman ay nagsimula na ang dula nila. Bigay na bigay si Hayato at Saika, kaya tuwang-tuwa si Abina. Kinikilig din ang mga babaeng manonood at nag-nosebleed na naman si Abina. Naiyak sila sa eksena at sobrang nagustuhan nila ang dula. Si Abina ay knockout na. Nasa reception ng dula sila Hachiman at Yui at makikita si Yukino na puspusan ang pagtatrabaho. Natanong ni Hachiman si Yui kung may sinabi si Yukino sa kanya nung naiwan siya kasama si Yukino. Sabi ni Yui na wala. Kumain lang sila at nanood ng TV at saka umuwi. Tingin ni Yui ay hindi pa handa si Yukino na maging bukas sa kanya kaya balak niyang mag-aantay muna. Pero sabi ni Yui na hindi siya mag-aantay sa isang taong hindi naman sumusubok. Nung sasabihin ni Hachiman na walang saysay na antayin ang hindi sumusubok, sumagot agad si Yui at sinabing hindi siya mag-aantay dahil siya na mismo ang susubok. Nagulat si Hachiman kasi nagets niya kung anong gustong sabihin ni Yui. Linabas ni Yui yung dala niyang pagkain at inalok si Hachiman na kainin nila ang honey toast. Kinain na agad nila ito at mabilis nilang naubos. Sabi ni Hachiman na gusto niyang bayaran si Yui dahil ayaw niyang may utang na loob siya sa ibang tao. Ayaw ni Yui na magpabayad. Pero dahil makulit si Hachiman ay sinabi ni Yui na lumabas sila sa susunod at ilibre na lang siya ng honey toast bilang kabayaran. Napagtanto ni Hachiman na mukhang date ito. Sabi ni Hachiman na iba na lang yung ililibre niya kay Yui para makabawi sa honey toast. Humiling din siya na bigyan siya ng oras para mag-isip. Habang nangyayari ito ay may isang taong nagkukulong sa loob ng comfort room. Hiyang-hiya si Segami at nagtatago. Patuloy ang kasiyahan sa festival at magkasama si Hachiman at Yukino. Sila'y patungo sa pagtatanghal ng kanyang ate. Si Haruno ang konduktor ng orkestra. Tuwang-tuwa ang manonood at hangang-hanga si Hachiman kay Haruno. Inamin ni Yukino kay Hachiman na mataas ang pagtingin niya sa kanyang ate. May punto sa buhay niya na ginusto niyang maging katulad ng ate niya. Nagsalita si Hachiman at sinabing hindi niya kailangang maging katulad ng ate niya. Okay na yung Yukino na nasa harap niya at wala na siyang dapat baguhin pa. Biglang may bumulong kay Yukino at may problema sila. Nawawala si Segami at hindi niya sinasagot ang mga tawag sa kanya. Hindi nila magagawa ang pagsasara ng seremonya nang wala siya dahil hawak ni Segami ang resulta ng botohan at kung sino ang paparangalan nila. Kaya kailangan talaga nila si Segami. Pagkatapos tumugtog nila Hayato ay nalaman nila ang problema. Pinakiusapan ni Yukino si Hayato kung pwede silang tumugtog pa para magkaroon sila ng sapat na oras para mahanap si Segami bago ang pagsasara ng seremonya. Pumayag si Hayato at pinakiusapan si Yumiko pero ayaw niya dahil pagod na siya. Ginamit ni Hayato yung charms niya at wala nang nagawa si Yumiko. Nagpakalat si Hayato ng text para malaman kung saan nagpunta si Segami at tumugtog na uli sila. Sabi ni Hachiman na magiging mahirap ang paghahanap kay Segami dahil maiksi lang ang oras nila. 10 minuto lang ang kaya nilang maibigay na oras at tinanong ni Yukino si Hachiman kung kaya niya. Sagot ni Hachiman ay hindi niya alam. Pero sapat na ito para kay Yukino kasi hindi sinabi ni Hachiman na imposible. May tinawagan siya at ito ang ate niya. Humihingi siya ng tulong sa ate niya. Sabi ni Yukino na hindi ito isang pabor. Utos ito mula sa isang miyembro ng committee. Pero sinabi ni Haruno na wala naman magiging kaparusahan sa kanya kung hindi siya susunod. Ang sinabi na lang ni Yukino ay kapag tumulong si Haruno ay magkakaroon ng utang
utang na loob si Yukino sa kanya. Bahala na siya kung anong iisipin niya. Pinuri ni Haruno si Yukino dahil natututo na siyang makipagkasundo. Sabi ni Yukino na matagal na siyang ganito pero hindi lang kasi niya napapansin. Natuwa si Hachiman at sumasang-ayon siya kay Yukino. Bulong niya sa sarili niya na ito naman talaga ang tunay na Yukino. Ang Yukino na nakilala niya. Tutugtog si Yukino kasama si Meguri at si Hirosuke Sensei. Si Yui ay kakanta kasama nila. Si Hachiman naman ay umalis na at nagsimulang maghanap. Tumigil siya para mag-isip ng mabuti. Ang nangyari kay Segami ay pakiramdam niya ay wala nang may gustong tumanggap sa kanya. Gusto niyang may lumapit sa kanya para iparamdam sa kanyang okay lang na bumalik siya. Kinuha niya ang phone niya para tawagan si Zeimokuza at tinanong niya kung saan ang mga lugar na pupuntahan niya kapag gusto niyang mapag-isa. Pwedeng clinic, library, balkonahe o kaya rooftop. Kaya umakyat ngayon si Hachiman sa rooftop at dito niya nakita si Segami. Lumingon si Segami pero dismayado siya. Inaya ni Hachiman si Segami na bumalik dahil kailangan siya. Pero nagmamatigas si Segami. Sinabihan ni Hachiman si Segami na kailangan nandun siya dahil hawak niya ang resulta ng botohan kung sino ang paparangalan. Sinabi ni Segami na ibibigay na lang sa kanya yung resulta ng botohan at hindi siya pupunta. Si Yukino na lang ang gumawa kasi kaya naman niyang gawin ang lahat ika ni Segami. Napaisip si Hachiman ngayon kasi ang request sa service club ay gawing matagumpay ang pamumuno ni Segami. Kapag hindi siya lumitaw sa pagsasara ng seremonya ay mabibigo yung request ni Segami sa kanilang service club. Pero hindi niya kayang ibigay kay Segami ang mga salitang hinahanap niya. Alam ni Hachiman na may salita siyang gustong marinig. Dumating si Hayato kasama ang mga kaibigan ni Segami at nahanap din siya. Masaya si Segami at inaya na siya ni Hayato na bumalik. Sabi ni Segami na hindi na niya kayang bumalik dahil nahihiya siya sa kanila. Naging sobrang pabigat siya sa committee. Patuloy na pinapagaan ni Hayato ang loob ni Segami. Habang nangyayari ito ay bumulong si Hachiman sa sarili niya na kailangan niyang gawin ito sa pamamaraan niya. Sabi ni Segami na tingin niya sa sarili niya ay sobrang sama niya. Nagsalita na si Hachiman at sinabi niyang masama talaga siya. Paimportante siya at isang drama queen. Masyado siyang papansin. Ang katotohanan ay naiinggit siya kay Yukino at gusto niyang maging katulad niya na inaasahan at hinahangaan. Yun ang tunay na dahilan kaya sinubukan niyang maging chairwoman. Bilang chairwoman, pinagawa lang niya ang trabaho sa iba at inutos-utusan ang mga miyembro para pakiramdam niya ay nakatataas siya. Yun ba ang ideya niya nung sinabing niyang gusto niyang palaguin ang sarili niya? Sabi ni Hachiman na pareho lang sila pero pinagpilitan ni Segami na hindi siya kadiri tulad ni Hachiman. Pero sinabi ni Hachiman na pareho sila. Kung iisipin, hindi naman niya kilala si Segami pero siya ang unang nakahanap sa kanya. Pareho sila. Walang naghahanap sa kanya at walang may pakialam sa kanya tulad ni Hachiman. Nagalit si Hayato at pinatigil na si Hachiman. Pinigilan si Hayato ng mga kaibigan ni Segami. Inaya muli nila si Segami at sumama na siya. Nagalit si Hayato at tinanong si Hachiman kung bakit hindi pwedeng gawin ni Hachiman ito sa ibang pamamaraan. At siya'y umalis na. Nagsimula ng tumugtog sila Yukino. Nag-e-enjoy ang mga tao sa pagtugtog nila Yukino habang di nila alam kung anong nangyari sa rooftop sa mga oras na iyon. Natapos na ang pagtugtog nila at napaharap nila si Segami para sa pagsasara ng seremonya. Nagsasalita siya habang kinakabahan at halos maiiyak na. Tuluyan na siyang umiyak at todo parinig ang mga kaibigan niya kay Hachiman. Kumalat na sa buong eskwelahan nila ang ginawa ni Hachiman at pati si Tobe ay masama ang sinasabi tungkol kay Hachiman. Kahit nagka-eksena sila ni Hayato ay pinagtatanggol pa din ni Hayato si Hachiman. Napatingin sila kay Hachiman pero naiintindihan nila si Hachiman. Pinuri siya ni Haruno at sinabing bayani siya. Dahil sa ginawa niya ay sobrang boto na siya para kay Yukino. Pag-alis ni Haruno ay kinausap siya ni Sensei sa mga nagawa niya. Sa pagpili ng slogan at paghanap kay Segami. Kahanga-hanga ang mga nagawa niya pero hindi niya magawang per-in si Hachiman. Sabi ni Sensei na hindi pwedeng palusot ang pagliligtas sa ibang tao para saktan din niya ang sarili niya. Sabi ni Hachiman na hindi niya sinasaktan ang sarili niya. Sagot ni Sensei na kahit sanay na siya sa sakit ay kailangan niyang maintindihan na hindi na katulad ito ng dati. Kapag nasasaktan siya ay nasasaktan na din yung mga taong malapit sa kanya. At dito nagtatapos ang lecture ni Sensei. Bumalik si Hachiman sa club nila at nandun din si Yukino. Inasar siya ni Yukino kasi si Hachiman na ang pinakakinakain isang tao sa buong eskwelahan. Sinabi ni Hachiman na hindi siya pupunta sa party. Nandito siya sa club para tapusin ang trabaho niya at i-record ang mga nangyari sa festival. Si Yukino ay nandito dahil kailangan niyang tapusin ang isang papel tungkol sa career niya. Nandito sila pareho dahil gusto nila ng tahimik na lugar. Pareho sila ng iniisip, sabi ni Yukino. Kinontra siya ni Hachiman at sinabing hindi sila pareho. Sa isipan ni Hachiman ay sinabi niyang magkaiba sila ni Yukino pero yun din ang dahilan kaya pakiramdam niya ay sariwa at komportable ang pag-uusap nila.
Kaya naisip uli ni Hachiman na tanungin muli si Yukino. Tatanungin niya uli si Yukino kung pwede silang maging magkaibigan pero tinanggihan uli siya ni Yukino at hindi pinatapos. Hindi sila pwedeng maging magkaibigan at hindi siya nagsisinungaling. Pero sinabi ni Hachiman na alam niyang nagsisinungaling din siya at tanggap naman niya yon. Walang pinagkaiba ang pagsisinungaling at pagpapanggap na hindi alam ang isang bagay kahit alam niya ito. Tinutukoy ni Hachiman yung hindi pagsabi ni Yukino sa kanya na nasa loob siya ng kotseng nakabangga sa kanya. Sabi ni Yukino na hindi naman siya nagsinungaling. Kasi hindi naman kasi niya kilala si Hachiman nung panahon na nangyari ang aksidente. Pero ngayon kilalang kilala na niya si Hachiman. Dumating si Yui at sinabihan silang may party. Ayon kay Yui, nag-reserve si Hayato ng isang club. Pareho nilang sinabing hindi sila sasama pero sinabi ni Yui na mag-aantay pa din siya. Bulong ni Hachiman na may mga bagay na hindi mo na magagawa muli. Darating din ang araw na matatapos kung ano man ang meron sa club niya ngayon. Pero bago matapos iyon ay gusto niyang sulitin ang maikling panahon na iyon. Iniisip ni Hachiman dito na gusto niyang pahalagahan ang pagkakaibigan nila dahil ito ang unang beses sa buhay niyang nakahanap siya ng tunay na mga kaibigan. Pagkatapos ng cultural festival, ang sunod na kaganapan naman ay ang athletics festival. Makikita si Meguri Senpai na sobrang ganado. Pero ilang araw bago ito magsimula ay nasa club room lang silang tatlo. Tinitingnan nila ang website nila at nakatanggap sila ng request. Sabi ng nag-request ay gusto niyang humingi ng ideya para maging maganda ang athletics festival ngayong taon. Gusto din niyang manalo dahil ito na ang huling taon niya. Pinag-uusapan nilang tatlo yung mga naging karanasan nila sa athletics festival pero pare-pareho silang hindi nag-enjoy dito at wala silang maalala. Binahagi din ni Hachiman na sa relay kung saan kailangang ipasa ang baton, yung babaeng pinasahan niya ay sobrang nandidiri sa kanya. Tinatanong niya kung bakit kaya. Diniretso siya ni Yukino at sinabihan na kadiri kasi si Hachiman. Biglang pumasok si Meguri Senpai at siya pala yung nag-post sa website nila. Gusto niyang maging maganda ang athletics festival tulad ng cultural festival. Nagpakilala si Yui kay Meguri Senpai at pinakilala niya si Hachiman kay Meguri. Humingi ng tawad si Meguri Senpai dahil madali siyang makalimot ng pangalan. Pero naalala niya si Hachiman sa cultural festival. Sobrang ganda ng mga nagawa ni Hachiman sa cultural festival at inaasahan niya uli si Hachiman sa athletics festival. Masyadong dumikit si Meguri Senpai at pansin na nagagalit si Yui. Nagsalita si Yukino na itigil yung ginagawa ni Senpai at sabihin na lang yung request niya. Sabi ni Meguri Senpai na boring ang athletics festival kaya gusto niyang gawing sobrang ganda ito ngayong taon. Pumayag si Yukino na magbigay ng mga ideya. Inaya sila ni Meguri Senpai sa meeting. Nagpunta sila sa silid ng meeting at si Hirosuke Sensei din ang may hawak ng athletics festival. Sinimulan na nila ang meeting at humingi si Meguri Senpai ng mga ideya para sa mga paligsahan na gagawin sa athletics festival. Nagmungkahi ng interclub relay si Yui pero kinontra siya ni Sensei dahil magrereklamo yung mga estudyanteng walang club dahil hindi sila makakasali. Kaya hindi ito tinanggap. Pabilisan kumain ng tinapay ang iminungkahi ni Yukino pero sabi ni Sensei na magagalit ang mga estudyanteng gusto ang kanin. Kaya hindi din ito tinanggap. Patuloy silang nagbigay ng mga ideya pero wala pa ding natanggap. Marami kasing nagrereklamo ng mga magulang sa kanila dahil nasasaktan sila sa pangalan pa lang ng karera. Paano naman yung mga umutang na mga magulang para lang paaralin ang kanilang mga anak? Patuloy silang nagbigay ng ideya pero wala talagang natatanggap tulad na lang nitong Bolsaken. Lumipas ang mahabang oras at napuno na ang whiteboard pero wala pa din silang mapili. Tiningnan ni Sensei si Hachiman at sumenyas. Sabi ni Hachiman na wala silang mapapala kasi wala talaga silang ideya. Mahirap na pilitin ng isang taong gawin ang isang bagay na hindi naman talaga niya kaya. Dapat maghanap sila ng tao na may alam. Kumbaga outsourcing. Sila na lang ang mamamahala sa mga taong kukunin nila na may alam sa mga ganitong bagay. Ulong si Hachiman kay Yui. Nandito ngayon si Zeimokuza at Abina. Sila pala ang pinatawag ni Hachiman. Pinaliwanag ni Hachiman ang kailangan nilang gawin at malugod na tinanggap ito ni Abina at Zeimokuza. Sobrang ganado na naman si Abina at kung ano-ano ang iniisip. Nagpasa agad sila ng proposal at pinag-usapan agad nila ito sa kanilang meeting. Gusto din ni Zeimokuza na may costume sila at yung suot ng mga babae ay yung suot ni Saber Lily. Ang character na ito ay mula sa Fate. Si Saki ang tumahi ng costume nila pero makikita si Zeimokuza na nagko-cosplay din. Ito si Vincent ng Ghost Fighter. Alam nyo ba, ang voice actor ni Vincent sa Japanese dub ng Ghost Fighter ay ang voice actor din ni Zeimokuza. Patuloy sila sa paghahanda. Araw na ng Athletics Festival. Nagpapasalamat si Meguri Senpai pero sinabi ni Hachiman na yung kalahati pa lang ng request nila ang nagagampanan nila. Kailangan din manalo ang Red Team para kay Meguri Senpai. Kaso dehado sila dahil binuhat ni Hayato ang White Team. Sa lahat ng events nila siya ang naging star kaya sobrang naghiyawan ang mga babae at medyo nanghihina ang Red Team. Tambak sila ng 50 points. Kaunting event na lang ang natitira at pinagkakaguluhan ng babae si Hayato habang naiinggit ang mga kalalakihan sa kanya.
Ito na ang main event, ang Chiba-sen. Ito'y kompetisyon kung saan buhat-buhat ang mga general at aagawin nila ang headband ng kanilang katunggali. Sinuot na nila ngayon ang costume na Saber Lily. Si Saki ang nagtahi ng lahat ng kanilang costume. Sabi ni Yukino na kapag nanalo sila ay makakakuha sila ng 30 points at mananalo sila kapag nanalo ang lalaki sa huling event. Malaki ang inaasahan nila kay Hachiman. Gusto nilang mangako si Hachiman at naghanda na sila Yukino. Nasa kabila naman si Yumiko. At simula na ang Chiba-sen. Sumugod agad si Saki pero napaligiran agad siya ni Meguri Senpai. Si Yui ay kawawa kay Abina. Pero nandito ang pinakamabigat na labanan. Si Yumiko laban kay Yukino. Nagsimula na ang duelo nila at naunang sumugod si Yumiko. Sinugod niya si Yukino at sinubukang kunin ang headband ni Yukino. Pero nalaglag si Yumiko. Si Yukino ang nagwagi sa duelo at nakuha niya ang headband ni Yumiko. Naaga ni Meguri Senpai ang headband ni Saki. Si Yui ay patuloy ang pagtakbo. Patuloy ang pagkuha ni Yukino ng mga headband at natapos na ang Chiba-sen. Panalo ang red team. Nag-appear sila kay Hachiman at sinabing oras naman ni Hachiman. Na-pressure tuloy siya. Ang pangalan ng huling event ay ibagsak ang poste. Kung ano-ano na naman ang naiisip ni Abina. Si Saika ang team captain at nakokyutan ng mga lalaki kay Seika dahil sa suot niya. Nagpa-cute na naman si Saika at tuwang-tuwa naman itong si Hachiman. Sabi ni Zeimokuza na parang nasaksihan niya ata ang isang lalaking biglang na in love. Ang kapitan ng white team ay si Hayato at si Saika ang kapitan ng red team. Napansin ni Hachiman na mababa ang moral ng red team kaya binulong niya ang plano niya kay Zeimokuza. Pinagsalita nila si Saika para palakasin ang loob nila. Sunod naman ay si Zeimokuza. Sumigaw si Zeimokuza na si Hayato ang tunay nilang kalaban. Ginagamit ni Zeimokuza ang galit at inggit nila kay Hayato para ganahan sila. Ayaw nila kay Hayato dahil gwapo siya at lapitin pa ng babae. Sabi ni Zeimokuza na sawa na siyang tumetabi para padaanin si Hayato dahil makarisma siya. Patuloy ang paggising ni Zeimokuza sa galit at inggit nila kay Hayato. Nahihiya sila Yukino sa mga naririnig nila kay Zeimokuza dahil pinagsisigawan niya ang pagkainggit niya kay Hayato. Pero gumana naman ito at gigil na ang red team ngayon. Sabi ni Hachiman na perpekto ang ginawa ni Zeimokuza dahil nandidiri ngayon ang lahat ng tao kaysa kanya. Simula na ang duelo ni Hayato at Hachiman. Kapag nanalo sila ay makakakuha sila ng 30 points at makakagawa pa sila ng comeback. At nagsimula na. Tuwang-tuwa si Abina. Sumugod agad ang white team sa poste ng red team. Todo depensa ang red team pero ginamit ni Saika ang pa-cute effect niya at natamba silang lahat. Sabi ni Hachiman na puro engot sila. Linabas ni Hachiman ang isang benda. Si Zeimokuza naman ay umaatake na naman ang 8th grade syndrome niya at nag-e-imagine na naman siya na karakter siya nung unang panahon na nasa gera. Bigla siyang tumamba habang naglalakad lang si Hachiman. Pansin dito na puti na ang headband ni Hachiman. Patuloy na nanggugulo si Zeimokuza at hindi na napapansin si Hachiman. Malapit na si Hachiman sa poste ng white team kaya binilisan na niya pero may hamarang sa kanya. Nabasa ni Hayato si Hachiman. Nawala na ang atensyon kay Zeimokuza at napunta kay Hachiman. Tinanong ni Hayato kung may sugat si Hachiman. Dito'y tinagal na ni Hachiman ang benda niya. Nabasa ni Hayato si Hachiman. Malaki na ang respeto ngayon ni Hayato kay Hachiman kaya sobrang binantayan siya ni Hayato. Namiloso po si Hachiman pero sumuko na siya. Pero kunwari lang pala at sumenya siya kay Zeimokuza na sumugod siya. Hamarang si Yamato, Tobe at Oka. Pero nagawang paliparin ni Zeimokuza silang tatlo at nahawakan ang poste ng white team. Nagtagumpay si Zeimokuza na hawakan at patumbahin ang poste ng white team. Panalo ang red team. Tinanggap ni Hayato ang pagkatalo nila pero si Abina ay hindi nakayanan ang paghawak ni Zeimokuza sa poste. Sobrang saya ng red team. Sunod na araw ay talo pala sila. Ito'y dahil na disqualify sila. Si Hachiman ang may kasalanan dahil bawal pala sa patakaran ang takpan ng headband. Hindi kasi akalain ni Hachiman na may nanonood sa kanya. Sabi ni Yui na maraming nanonood sa kanya. Kahit si Yukino ay nakita siya nung inilabas niya ang benda niya at hindi niya alam kung anong plano ni Hachiman nun. Napansin ni Yui na pinapanood din pala ni Yukino si Hachiman kaya namula siya. Tinanong ni Hachiman kung bakit siya pinapanood ni Yukino pero binago na lang ni Yui ang usapan. Sabi ni Yui na bumawi na lang sila sa susunod na taon. Bumulong ulit si Hachiman na alam niyang lilipas din ang panahon at matatapos ang mga maliligayang sandali dito sa kanilang club. Pero gusto niyang pahalagahan ito hanggat nasa eskwelahan pa sila. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe. Sabihin niyo din sa akin kung gusto niyong malaman ang susunod na mangyayari sa kanilang tatlo. Peace!